So, eto na nga, si Vice President Sara Duterte nagsalita na kung sakali siya ba ay maghihiganti kay Pangulong Bongbong Marcos after po mga sangkay mangyari sa kanyang tatay ang mapunta po sa Netherlands. Pag-usapan po natin yan. Hi guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun, kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay, lahat ng mga Pilipino ngayon na nanonood. Hi guys! Eto na, pag-usapan po natin itong si VP Sara. Kasi may lumabas na pong report, information. Actually, tanong ko po ito mga sangkay, what if, halimbawa, si VP Sara po ay maupo bilang Pangulo ng Pilipinas, magkakaroon ba ng paghihiganti? Well, alamin po natin yan. May sagot dito si VP Sara. Bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, alright? Makikita nyo po sa baba ng video na to. Check nyo lamang po yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Sa totoo lang, isa sa problema sa bansa natin, sa mga politicians na ito, yung gantihan sa politika. Kaya nga po mga sangkay, di ba, makikita po ninyo, may mga politiko na nag-aaway-away na humahantong po sa pagpapatumba sa isa't isa. Hindi lamang po yan sa mga pelikula nangyayari, kundi sa totoong buhay din po mga sangkay. Sabi pa nga ng iba, bago ka pumasok sa politika, pag-isipan mo po muna. Kasi ang politika ay isang masalimuot na parte ng buhay ng isang tao. Napaka-delikado ng papasukin ng isang tao kapag politician. Ngayon, ang tanong dito, itong si Vice President Sara Duterte nga ba, maghihiganti kay BBM dahil sa nangyari sa kanyang tatay na si PRRD. May sagot dito si VP Sara. Eto, tingnan po natin. Ayon dito sa balita mga sangkay, Duterte won't seek revenge for ICC arrest. So ayon daw po dito sabi dito mga sangkay, former President Rodrigo Duterte has no plans of retaliating against those behind his arrest and detention at the International Criminal Court or ICC, according to his daughter. Okay. So, hindi pala ito si VP Sara, kundi yung tatay niya, si PRRD. Pero, mga sangkay, ang tanong ko dito, given na kay PRRD, pwede namang talagang totohanin niya yun. Pero ang tanong dito, si VP Sara, hindi kaya siya gagawa ng isang galaw na paghihiganti laban kay PBBM, kay Torre, at kung sino pa mga sangkay? Ngayon, alamin po natin dito sa report na ito. Ayon po dito mga sangkay, speaking, pagkatapos daw po ng kanyang pagbisita sa kanyang ama sa The Hague, sa Netherlands, Vice President Sara Duterte said, vengeance is not on the former president's agenda, despite his controversial arrest. Through Interpol, according Interpol coordination earlier this year. Okay? Pero mga sangkay, ayon po yan kay PRRD. Diba? Ayon po yan kay PRRD. Pero yung kanya mga anak kaya, diba? Pero ang naalala ko mga sangkay na pamilya na hindi po talaga nagsagawa ng paghihiganti, mga Marcos. If you remember guys, nung si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, binitbit ng mga Amerikano papunta po sa Hawaii. Okay? Kung si PRRD doon sa Netherlands, sa The Hague, si dating Pangulong Marcos naman sa Hawaii siya binitbit. Nung makabalik ang mga Marcos sa pwesto doon sa Ilocos, hanggang sa umabot sa punto
na ngayon mga sangkay ay naging pangulo si PBBM. Wala pong paghihiganti na nangyari. 'Di ba? Kasi kung iba nun mga sangkay, lalo na kapag nakaupo na si BBM. Tatay niya 'yun, 'di ba? Maghihiganti ako. Lahat ng mga gumawa ng kalokohan ay mananagot. 'Di ba? Pero wala mga sangkay. Hindi po siya gumawa ng any kumbaga makikita na kagad natin 'yon kung naghihiganti siya eh. Babanatan niya lagi yung mga dilawan, pero wala mga sangkay until now. Ang nangyari patuloy, yung kanya pong kaalyado ang naging problema kay PBBM ngayon. 'Di ba? Sabi po dito ni VP Sara, history will tell us that former President Duterte never went after his political enemies. No one at all in his entire career who was against him politically did he go after. Ayon po yan sa interview, mga sangkay. In August 2016, the former president said he would destroy an unnamed female government official, hinting at then Senator Laila de Lima, who was jailed. Pinangalanan ni PRRD noong August 2016. No. Nagbigay siya ng ideya, pero ang lumabas, 'di ba, si Laila de Lima, bigla pong, alam niyo na ang nangyari mga sangkay. Ngayon, ito. Sabi po dito ni VP Sara, my stand is that whatever personal problems we have with each other is not really important. What's important is that the administration focuses on the problems we see every day in our country. We want a better government, sabi daw po ni VP Sara. Okay. So, hindi po siya dito nagbigay ng information kung maghihiganti ba siya, just in case makaupo siya sa pwesto bilang, tawag dito, mga sangkay. Pag naging presidente siya, wala ba siyang gagawin, mga sangkay? Kung sakasakali na makaupo siyang presidente. Pero, isa sa mga nakikita po natin, mga sangkay, na very vocal talaga, si Baste, na sinasabi nga, di ba mga sangkay, may mga lumalabas na information, hindi sa ito kahit kilaro kay mga sangkay, meron po ganung word. Hindi sa lahat ng panahon, andyan kayo sa pwesto, humanda kayo pag nakabalik kami. Marami po tayong naririnig na ganyan mula po sa kabila, mga sangkay. So, nagbibigay po yun ng ideya sa atin that something is going to happen kapag ka nagkaroon ng comeback itong Duterte Warriors. Bawa, si VP Sara, ma-elect ulit, mga sangkay, as ma-elect ulit bilang isang official sa mas mataas, mga sangkay, na pwesto. E di, ang mangyayari niyan, mga sangkay, magkakaroon po ng gantihan. Ito pumapasok lang ng ideya ko, mga sangkay. Kaya nga po, iniisip ko, paano kaya yun kapag halimbawa, naging presidente si VP Sara? Ako walang problema kay VP Sara. Hindi naman ako yung kasama sa mga awayan nila, mga sangkay. Hindi din po ako panatiko. Pero, ito lang, napapaisip lang ako. Sana ang susunod na Pangulo, yung tipong iisipin yung bayan kaysa sa paghihiganti. Diba? Kasi mahirap yan. Uupo kang, magiging presidente, pero ang gagawin lang pala doon, nakalista na yung pangalan, number 1 na kailangan bitbitin, masakote, gagawa ng kasalanan, si ganito. Diba? Tapos pangalawa si ganito, pangatlo si ganito, pang-apat si ganito. So, wala pong mangyayari sa bayan kung ganyan. Dapat, ang kailangan natin, mga sangkay, kasing talino din po ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi nga po, ngayon, alam niyo yung Pilipinas, lumalago po talaga eh. Pakinggan nyo yung international news, mga sangkay, nakikita po nila, ang Pilipinas, pagdating sa ekonomiya, talagang nagbo-boom. Talagang namumukadkad, mga sangkay. So, kung ang papalit kay PBBM, puro lamang ang iniisip paghiganti, walang utak, mga sangkay. Alam nyo, ng kahantungan ng Pilipinas, back to the ball game ulit tayo. Mataas ulit ang presyo ng bigas, mataas ulit ang cost of living, at marami pa pong iba. Well, ano sa tingin nyo? Kung kayo ang tatanungin, tingin nyo ba si VP Sara ay maghihiganti kay PBBM?
comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.